Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na i-read nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang po. General reading tayo Aquarius, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa. Ay, naku po. Happy birthday sa mga Aquarius! Happy birthday! Advance, belated, happy birthday and advance sa inyong lahat. Yan. Sana lahat ng wish nyo makamit nyo. Yung subscriber cross-watcher, sa mga nagpa-personal reading, marami din pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, all the details is in description below. General reading to Aquarius ha, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo lang ang makapagpapabago nito. Pero kung gusto nyo na positive reading lang gusto madalig, hindi itong channel na ito para sa inyo. Kasi nagsasalita ako ng mga warning sign, gawin yung guide yun para maging aware kayo at maging alert sa mga pwede nyo maiwasan na sang sitwasyon sa buhay nyo. Maaaring makakamit ka ng mga bagong kakilala this February, yan. Meeting stranger could be important. But mag-ingat ka kasi nahandito pa rin, may mga hindi lahat na makikilala mo is magiging good sa'yo. Be aware for greed. Kasi magkakaroon mga dissatisfaction also sa February. Tsaka mag-ingat ka rin sa pera mo. Kasi nandito si Buta, si Pig, Yan, maaaring may mga tao na, kasi this the piece, the golden piece also is the money, material things, na maaaring magiging more ansaki, makasarili, may mga hindi pagkakaunawaan pagdating sa pera, connected trabaho man yan. Magkakaroon mga spiritual awakening or spiritual growth sa iba sa inyo. Yan, ingat ka na lang. Problem to be resolved. May mga sitwasyon na i-resolve ba or resolving situation by the February. Pwedeng may mga gusot, kung hindi pagkakaintindihan kasi nandito rin yung sitwasyon na yun, kung saan ma-connected siya sa iba sa inyo. And position of authority. Nandito yung sitwasyon, siguro merong desisyon, isang importante, mahalaga at malaking desisyon na gagawin mo by this February. Pwedeng connected siya sa mga reresolbahan mo sa buhay mo, Pwedeng meron ka mga ililid na isang sitwasyon at pwede rin na ito is mas more ka magkakaroon ng instruction sa sarili mo, ganyan. It's more on protection also to yourself, pagbabalik also ng sarili, or uupo ka na sa iyong throne, Pwede may mga position, situation na ako nakikita sa'yo. Maaring iba sa inyo kung saan position yan, yun. Maari din when it comes sa position of authority, pwedeng may mga asikasuhin ka na na related to a law or government or mga papers, documents, mga ganyan. Love, deep affection, and caring. Pwedeng mga gusot ka na gagawin, na connected ang mga taong malalapit sa iyo. Pwedeng pamilya mo, karelasyon mo, yung mga taong pinapahalagahan mo, ganyan. Mga tao na binigyan mo ng pagmamahal, nando sa point na yon. Or nahandoon yung point, kasi this a love, meron ka mga tao na gusto mong protektahan. Kumbaga, ikaw ang ikaw ang mga nagre-resolve sa mga sitwasyon, pwedeng ganon. Vice versa na natin. Siyempre, andun yung when it comes sa love, siguro, kasi iba sa inyo magkakaroon ng mga new friendship, ganyan, or connection with the come to a heart or love. Pwede may makikilala ka na bagong tao, na very stable, ganyan, na pwede siya related sa love, ganyan, or mga tao na magiging very care sa'yo or magbibigay ng pagpapahalaga sa'yo, ganyan.
or mga papuri din kasi ito, no, sa nakita ko dito, or kung ano man yung mga deep affection and love and caring na yan. Vice versahin mo, ha. Pwede kasi nandito rin kasi si Pig, garing may tao sa buhay mo or may malapit sa buhay mo na naghahari-harian, nagtataas-taasan, nagyayabang-yabangan. Yan, kung ano sino man siya, nagmamagaling-magalingan, pwedeng nga sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. And the most difficult part of situation is over. Congrats, kasi nandito na rin si Tron, ano? Sabi nga nila is there's a rainbow after the rain. Pwede na doon ka sa point na may mga resolving situation na magaganap na this February. Also is, kasi nandito to, siguro mga celebration coming also. O di ba victory in some endeavor. Hindi lahat, ano, kasi siguro paggaang ng iyong situation by this February, pwedeng ganun, or may mga victory talaga na magaganap din. Hindi lahat kasi, hindi lahat kasi, siguro meron kang pupukusan or tatahakin na medyo magkakaroon ng paggaang or resolving situation, no, sa iba sa inyo. Maybe you're connected to Aries, kasi pag nakita ko to, ano, parang sungay siya ng Aries, di ba? Yun ang nakikita ko. Congrats, no? Sa iba sa inyo, or maybe someone sa taong malapit sa iyo na magkakaroon ng mga happiness celebration situation, pwedeng ganun, or sa buhay mo. Ay, naku, si Chain na handito. Chain of event that will affect your life. You're still in a change situation. Pwedeng this is the past, kasi andito rin kasi si Pig, so nakita ko, tapos andito rin si Inkpot. No, pwedeng nahando sa point na yun. May mga unresolved situation, may mga mariresolve din naman na situation. Mukhang dami mong problema, ha, Aquarius, ha. Basta magpakatatag ka lang, ha. Yan. Basta nandito ka lang sa throne mo, huwag mo ibababa yung sarili mo. Diba? In a good way, no? Yun ang nakikita ko sa ito. Yan, may mga makaka-apekto daw sa iyo. Kaya hando din pala si dissatisfaction, ano, sa nakita ko ito. But syempre sabi ko nga sa iyo, huwag mo ibababa yung pride or yung ego mo. Na wag mo, kumbaga, hindi naman sa pagiging mataas, wag mo i-level yung sarili mo sa ibang tao na hindi mo ka-level. Kasi pag pinatulan mo sila, ka-level mo na sila. Ganun yun. Gumin na yan, nak. Nakasantrip. Tingnan natin. Baba mo na, anak. Ang iyong energy. Aquarius energy. Uy. Energy mo. The Sun. Okay, energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito, magpapaka-strong ka by this February. Nandun ka sa point na yon. Alam mo yung kahit na nakakaramdam ka ng lungkot, nakakaramdam ka ng dissatisfaction, pipilitin mo yung sarili mo na maging okay, na maging masaya, na maging positive. Andun ka sa point na yon. And nakikita ko rin yung energy mo is, hindi ko alam pero ang dami kang maiisip na question sa isipan mo. Nandun ka sa point na yon. Hoping hindi ka ma-stuck in that situation. So, nakikita ko dito. And then also, nandun sa point na may mga bagay na makakaramdam ka daw na feeling mo parang nag-iisa ka, parang bakit ganun, bakit ganyan, ba't parang hindi ako naiintindihan, walang siguro self-pity, no? I hope mali ako. Siguro iba lang, makakalungkot lang talaga, makakaramdam lang talaga ng lungkot. Ano pinagsasabi ko dito? Ewan ko, nawawala ako sa sarili ko. Yun ang nakikita ko sa iba. May mga sitwasyon na i-analyze ka, mas habaan mo lalo yung pasensya mo. May mga sitwasyon na iisipin mong i-progress, kanya. Pilit kang magpapaka-strong this February, no? Nandun ka sa point na yun. And then also, ang nakikita ko rin dito sa'yo na energy mo is, baka iba sa inyo is makaramdam ka na konting boring, ganyan. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, o nandoon yung point na
there's a hardship situation ka na mararamdaman, or pwede rin naman na may tao na may hardship siya na pinagdadaanan tapos hihingi siya ng tulong sa'yo, puwedeng gano'n. Vice versa, or ikaw ang kusa kang tutulong, puwedeng gano'n. Vice versahin mo. Nandun ka sa point na yun. May mga pagtulong. Tingnan natin parating. Parating kay Aquarius. February po. February 2026. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Ay. Okay. Magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng pag-a-isolate pala, no? Sa iyong sitwasyon na you want to achieve. Actually, dito sa February mo, ang nakikita ko dito sa'yo, marami kang iisipin. No? Nandun ka sa point na pwedeng may mga hinihintay ka, o kaya may mga pagpaplano, may mga maiisip ka na paplanuhin mo this February. Yan, may mga gusto ka nang umpisahan, may gusto kang i-let go, may gusto kang simulan, nandun ka sa point na yon. Actually, ang daming tumatakbo sa isip mo. No? And then also, pwede rin na gusto mo mag-travel. Ganyan, ang mga parating sa'yo. Parating din sa'yo, yung marami kang tao na makikilala, iba-ibang klase, ibang-ibang klase. Hindi ko alam why, kung iba-ibang lahi ba sila, or siyempre sa ugali, natural na yun, di ba? Iba-ibang ugali, o kaya iba-ibang edad, iba-ibang personality, ganun din, o iba-ibang, ano pa bang pwedeng ma-describe? Basta iba-ibang uri. Sabi ganun din. Yun. Ayun ang parating sa'yo. Parating din sa'yo may mga getting together, ganyan. Pwede may mga celebration, ganyan. Meron ka mga pupuntahan na mga surprise parties, event, or maybe there's a community or teamwork, pwedeng ganun. Or may mga pag-uusapan related to a lot, house, family, o kaya sa mga pagsasaayos ng mga bagay-bagay, ganyan. And yun nga, may mga fun, happiness, enjoyment. Pwedeng getting together comes to close relationship. Pwedeng gano'n. Or pwede naman na dun sa point na may mga pinag-iisipan na magkakaroon ng mga pag-uusap related to a wedding. O kaya may mga pupunta kang wedding. Or yung mga pagsasaayos, mga wedding situation. Or yung iba sa inyo is coming home, may pag-uwi. Ikaw ang uuwi, may uuwi, probinsya, ibang bansa, Pilipinas man yan, kalapit baryo, or someone is pauwi, papunta sa'yo, pwedeng gano'n. No, may mga pauwi ako nakita dito. Yun ang parating sa iyo. Also, there's an ending situation happening to your life. Yan nakikita ko dito. Magkakaroon ng transformation sa iba. May paglipat hindi ko alam in what way. Kung lilipat ka ba ng bahay, or thinking about paglipat ng trabaho man yan, bahay, place, ganyan. Or may someone, no? Or someone is may paglipat. Ang dito kasi, alam mo, babalik ka, may sitwasyon na babalik ka mula sa simula. From the basic. Ganun. Or from the top, from the zero. Anong ibig sabihin nun? Baka hindi niyo maintindihan. Halimbawa ako, ayoko na sa trabaho ko. Ganyan, maglilipat ako ng trabaho. And then I will back to the basic, from the zero. Kasi wala akong kakilala doon. Kailangan ako matutong muli. Kailangan ako mag-aral muli doon sa sitwasyon ko. Yung mga gano'n. O kaya sa relasyon. Nagkahiwalay kami ng jowa ko. Ay, jowa talaga ate. Ng BF ko, ganyan. O di, magsisimula uli ako sa simula. From the zero. Because I'm a single. Mga ganun sitwasyon. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. O baka may mga gusto ka na simulan o simulang muli. Mga pwedeng nado sa point na yan. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yung iba sa inyo is may mga pagtahak pala, no, ng
May mga bagong pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. May mga pag-uusapan kayo talaga sa pera. Oh, may jungling Pinag-uusapan ka ha, Aquarius. Marami opportunity na darating sa'yo. As in. Marami opportunity. Merong may mga project, opportunities coming. There's a potential ending situation sa buhay mo. Tingnan natin. Or may tao na tatahak ng ibang direksyon sa buhay. Pag-alis, kumbaga. So, ibig sabihin you have a travel. Pwedeng by 4, 3, o by the 8. Pwedeng ganyan. Days man yan, weeks man yan, months man yan. Yan. Anong dapat iwasan ng Aquarius? February po. Sa opportunities, marami din ibig sabihin nila, pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, pwedeng any opportunities. Ganyan. Halimbawa, yung kamag-anak mo, yung kapatid mo, yung anak mo, yung friend mo, di ba? Inalok ka, ay, labas tayo. Also, that is one din yun na opportunities. Na kailangan mo magsaya, na kailangan mo mag-enjoy kasi sa dami na iniisip mo, sa dami ng problema mo, pwedeng ganun, di ba? One of the opportunities din yan na kailangan mo na bigyan ng time yung sarili mo. Yung mga ganung time. Kasi iba hindi nila naiisip yun. Hindi nila iniisip na hindi yun opportunities. Opportunities din yun. Kasi andun yung path. No, there's a path ka na tatahakin. Diba? Kaya kailangan yung lawakan yung isipan nyo din pagdating sa mga reading. Dapat iwasan ni Aquarius. Ano to? Ba't ganito, anak? Kuminig. Sorry Yung kasi nandun sa sulo, doon sa sulo. Akala ko nangyayari, nakatabon sa kanya yung papel. Dapat iwasan. Tama naman po. Oh, third party Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung ma-imbalance ka, no? Yung ma-loss of balance ka, yan, iwasan mo. Iwasan mo na hindi ka magtiwala sa sarili mo. Yung mag-doubt ka, iwasan mo yun. Yung hindi ka magkaroon ng belief sa sarili mo. Kung wala silang tiwala o belief sa'yo, or may doubt sila sa'yo, okay lang, fine. Diba? Pero sa sarili mo, wag mo gagawin yun. Iwasan mo na lack of idea ka, lack of focus, malito ka, o kaya is lack of clarity ka sa mga bagay-bagay. Iwasan mo yung magkaroon ka ng mga misinformation into your life. Ibig sabihin, kung may mga need mong magseeking na information, gawin mo. No? Pag-aralan, pag-isipan mo. Iwasan mo rin syempre, yung magiging impulsive ka. Syempre, mga salita mo, ingat ka rin. Ganyan. Alam ko naman na ingat ka. Iwasan mo yung magkaroon ka ng mga, blockage. It comes sa sarili mo. Iwasan mo magkaroon ng pag-isolate, manghinayang, pagsisihan, yung mga naganap na, magaganap, nangyari na, natapos na. Hindi naman kailangan no? But you need to learn. Ang sinasabi dito. Iwasan mo na hindi mo i-let go or hindi ka makapag-cut ng mga bagay-bagay na hindi na kailangan sa buhay. Iwasan mo syempre yung mga poot, galit, salungatan, o kaya mga hindi pagkakasundo, yung mga sobra-sobrang paglabas ng pera, iwasan mo rin. Yan. Don't rush. Iwasan mo rin yung rush. Yung pagmamadali, maging impulsive ka, iwasan mo rin. No? Try to make it balance sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius. Yung syempre, isa rin yung hindi ka magkaroon ng acceptance. Isa yun. Is not to heal and not to move on. Yan. You need love, Aquarius, February.
Aquarius in love. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw ay single, ang nakikita ko dito, may makikilala ka raw. This is an unexpected, no? Itong tao na to. Pwedeng itong tao na to is napaka-stable nito sa buhay. Pwedeng mas maedad siya sa'yo, or maybe itong tao na to is stable na sa life niya. Ibig sabihin, may yaman, may kayamanan, sabi ganun. Kumbaga stable, may ipon, ganyan. Kumbaga hindi ka maghihirap sa kanya. Nando sa point na 'yon. Isa or dalawa ito. Sa nakikita ko dito, no? Ah, ibig sabihin kilala mo na siya. Yung iba sa inyo kilala mo na 'to. Yung isa dito, kung dalawa man sila, isa dito kilala mo na 'to. Yung isa dito unexpected 'to. O biglaan mo lang 'tong makikilala yung isa. Pumili ka na lang. But you need to choose one. Yun ang nakikita ko dito. Kung ikayo naman is separated nitong tao na to, tingnan natin. Sabihin ko muna yung ano, no? Okay, meron kang, City sa fire. Sabihin ko yung ano niya. We have the Earth. Meron ka ring Neptune eh. Ang sinasabi ko lang, we have the Leo, Pisces, Cancer, and also Virgo. This is Virgo kasi we have the Earth. We have the Virgo. And then also is Scorpio. Yan ang meron sa'yo. Dito sa nakikita ko, sa mga ano to, bago. Basta kung ano man siyang element na to, no? But you need to trust your intuition, ha? Stable to. As in. Okay, kung kayo is separated, kasi nagkaroon ng pagbabackstab, no? Nagkaroon ng pagsisinungaling dito sa sitwasyon na ito. Sobrang disappointment, sobrang regret ang nangyari when it comes in dito sa sitwasyon na to. Naging hindi maganda, no? Karoon ng mga pagrarakboton. Bari magkakaroon kayo ng pagkakasundo kasi may pagbabalik. Ako nakikita, ikaw or siya, no? Yun na nakikita ko dito. Or maybe nahanto yung point na naging hot and cold itong tao na to sa'yo. Nagkaroon ng pag-move sa sitwasyon kasi meron siyang pinangarap na isang sitwasyon sa buhay. Nagkaroon ng movement, nagkaroon ng ibang karelasyon sa nakikita ko dito. Ang ikakasal ba sila or nahandun yung planning about kasal or may mga pinag-uusapan related to a kasal or isa sa kanila is nagkakaroon ng manifestation when it comes sa kasal. Sa nakikita ko dito, ha. And then, magkakaroon ba kami ng connection muli? Hindi ko lang alam kung ikaw itong nag-hold sa kanya, no? Pagdating dito sa relationship na kasi nando yung point na thinking about getting together. Vice versa. Siguro alam niya naman yun kung gusto ka pa niyang balikan o hindi. Diba? Ang tao naman kasi, hindi ka naman ipagpapalit nito kung gusto niya pa magstay sa'yo eh. O, diba? Kailangan harapin niya yung reality ng life. Kumbaga bakit ka niya niloko? Diba? O, kung mahal ka niya, hindi ka niya lolokohin. Mag-i-stay siya sa'yo. Kasi kung mahal ka niya, hindi siya matutukso. Ganun lang yun. Harapin natin ang reality ng buhay. Hindi yung nag-sermon si ate. Okay, diretso na nga tayo. Okay, kung kayo naman is in relationship, hoping hindi lahat kayo is ganito, is to try to heal this relationship kahit na nahandon sa point na masakit. No? Or maybe, vice versa, pwedeng isa sa inyo is nagiging feeling emotion or nahandon yung point na nag-iisip na baka niloloko ako nitong karelasyon ko, baka nagbe-betray siya sa akin, baka may sikreto siya, nahandon yung point na yon, no? Pwede na nahandon din na pumapasok din yung mga disappointment when it comes sa inyong dalawa. Pwedeng disappointment sa relationship or pwedeng may disappointment sa part mo or may disappointment sa part niya.
Pwede nandun sa point. May mga sitwasyon siguro na hindi kayo nagkakaintindihan sometimes. Hoping wag. Ako nakikita sa inyo. Pero nakita ko kasi sa iba dito yung stable, no? Hindi yung patient, hindi yung bonding sa situation. Tapos iba pala yung bonding. Pero ang bakit ganito may boundaries? Ako nakikita. Hindi ko, baka LDR kayo? Kung may boundaries or maybe if there is a boundaries, ibig sabihin there is someone. Kung sa may mga third party. Kasi may pagbabackstab ako na nakikita dito. Pwede naman na may mga gusot na gustong ayusin sa part mo o sa part niya. Pwedeng ganun. Kaya ganun yung energy na nakikita ko. Mag-trust kayo sa intuition nyo. Kamusta po ang money ni Aquarius by February? Your money. Ano tayo dyan? Okay. What comes sa money mo, there's a blockage kasi why? May mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan pwede sa pera. No, hindi yung mga either pagbabackstab, pag-aaway, hindi pagkakasundo, pera man yan o trabaho, mga pagnanakaw, mga hindi walang pagtitiwala, ganyan. Sa nakikita ko sa'yo, mag-ingat ka lang sa pera mo. Sa nakita ko dito, no, ingat ka. Pwede rin may mga tao na ayaw ka nakausapin dahil may nakuha na sila sa'yo, pwedeng ganun. Or binilak ka nila, mga ganun sitwasyon. Kumbaga, ibinigay mo yung full of support mo, ibinigay mo yung lahat para sa kanila. Kaso, ginawa nila, binitray ka lang nila. But, mag-ingat ka pa rin, no? Sa nakikita ko dito. Kailangan ngayon is maging more kang maging matatag. Ang nakikita ko sa'yo sa money mo is, may yun, paghihintay. But there's a good news naman ako na nakikita sa'yo, dito naman si Ten of Pentacles. Ibig sabihin, may isang malaki or importante bagay o sitwasyon ka na hinihintay na gusto mo makamit this time. Yes, makakamit mo naman daw to. But hindi pa sa ngayon. Sa iba sa inyo na pwedeng ito is tumakbo pa siya hanggang October. 10 hours, 10 minutes, 10 hours, 10 days, 10 weeks, 10 months, or by October. Sana wag naman 10 years. But also, there's an offering ako na nakikita dito. Sa'yo, basta mag-ingat ka sa pera mo palagi. No? Kasi hindi maganda yung energy na nakikita ko sa'yo palagi pagdating sa pera. Hindi ko mo sinabi maging madamot kayo, pero kailangan mo lang magkaroon ng structure or sistema pagdating sa pera. May papers and documents ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung anong related sa'yo ng papers and documents ako. Baka may mga ayusin ka. Ganyan. Kung may mga pipirmahan ka, ayusin. You need to be very careful kasi baka maloko ka. Advice. Kung saan man yan. Lahat, dapat palagi kayong careful. Ingat kayo palagi. Advice. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is, you need to taking a risk, no? Follow your heart in a good way. Ito na yung sitwasyon din na you need to take it action sa mga ideas mo, be creative, and make it real, ang sinasabi rin dito. And then, ang sinasabi rin is mag-focus ka at mag-action, no, to make it real, lahat ng goal mo. Magkaroon ka ng mga bagong plano, strategy, or mga bagong pananaw sa kinabukasan. You need to sacrifice din, no, sinasabi rin dito. And then, awareness, ano, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Always think advance, sabi dito, sa mga decision making, sa salita, sa movement, sa plano, ganyan. Kung ano man yan. Always think advance. And focus lang sa layunin mo, no? Ang sinasabi dito. And syempre, focus to a new you. More creative ang gawin. And syempre, more pagpaplano. No? Ang nakikita ko dito. Follow your heart. Yun ang sinasabi, no? And take it action. Hindi naman niya sinasabi na hanggang madali ka, pero but you need to be very careful. Yun. Ang sabi, arigatou namaste, God bless.